Pupunta ka sa September 21 dahil may sinusuportahan kang pamilya, mali ang rason mo sa pagpunta sa rally sa September 21. Kung ang gusto mong gawin sa September 21 ay ipursige na si Speaker talaga ang may kasalanan ng lahat ng problema sa Pilipinas, mali ka na dyan. Kung ang rason mo sa pagpunta sa September 21 ay gusto mong ipalit si Sara Duterte bilang presidente, mali talaga ang kondisyon mo sa utak. Kung gusto mo at rason mo sa pagpunta sa September 21 ay para pababain si PBBM, mali yan be. Kung ang pakay mo sa pagpunta sa September 21 ay para sunugin ang Malacanang at makikiinggit sa nangyayari sa Nepal at sa iba pang parte ng mundo, mali ang sayo be. Bakit ko sinasabi yan? Dahil ang kalaban ay ang korupsyon na kailangang magbago dito sa Pilipinas. Ang korupsyon na dapat hindi tayo nagmamalinis kasi alam naman natin na hindi lang ngayon ito kundi talagang dati-rati pa. Kahit ka siguro ikaw nung grade school, may ghost project ka din na dapat 100 lang yung babayaran, sinabi mong 200 sa nanay mo para kinupit mo na yung 100. O, di ba? Because ingrained na talaga sa kultura ng Pilipinas ang korupsyon. At wala kasing tumindig at nagsabi na talagang hindi na dapat ito gagawin. Ang kaibahan kasi sa ibang mga tao, pag ang inyong rason sa pagpunta sa rally sa September 21 ay para manggulo, please lang stay at home. Ikakamatay mo pa yan. Dahil sa totoo lang, ang pagpunta sa September 21 ay at pagtawag, pag-call out, ang pagpapakita na hindi na tayo natutuwa sa korupsyon ay para sa mga sarili natin, hindi para sa mga politiko na makikinabang dito. Ang kahirapan kasi dyan, galit na galit kayo kasi may mga rason kayo na hindi naman nakakatuwa tulad ng pagsuporta ng politiko na hindi naman dapat ang naging focus sa rally na yan. Galit kayo dahil sinabi ko na hindi dapat kayo nagsusuporta ng politiko para sa September 21. Bakit? Kasi dapat loyal tayo sa Pilipinas, be. Loyal tayo sa bansa natin na marami sanang pera pero ang dami-daming magnanakaw. At as ang malala pa dyan, hindi lang yung magnanakaw, yung mga nagmamalinis. Yung mga supporter na hindi ginagamit ang utak. Na just because sinabi ni ganito, dapat susundin para ka nang kumain ng tain yan, be. Na sinabayan mo ng coke bilang chaser. Hindi dapat tayo ganun. Dapat gising tayo sa katotohanan na dapat may magbago kung gusto natin na may pagbabago sa bansa natin. Hindi si PBBM ang kalaban. Ang kalaban ay ang korupsyon. Kung kayo kasi hindi nyo alam ang pinaglalaban nyo at ginagawa nyong kalaban si Speaker kasi yun ang may sabi ni Sara, o kinakalaban nyo si Sara kasi yun ang may sabi ni ganito, malibe. Kahit ako mismo hindi ko feel si VP Sara na maging presidente. Kasi at the end of the day, guguluhin talaga natin ang Pilipinas. Guguluhin talaga natin ang mga buhay-buhay natin kung kakayanin naman na may systemic change. Meron. Kasi nga 'di ba, ang gusto nyo, lulusubin nyo ang Malacanang, susunugin yung san ngayon mag-opisina yung Sara nyo. 'Di ba? Isip-isip. At sa mga nagsasabi naman na sige si Lenny ang ipapalit, mayor siya ng Naga. Bakit nyo, 'di ba? Bakit niya iiwan ang Naga? Para maging presidente, pwede namang idaan sa tamang eleksyon sa 2028. Ang kahirapan kasi sa inyo na hindi kayo nag-iisip ng maayos. Kasi hindi nyo kinikwenta na kapakanan dapat ng lahat ng Pilipino ang iniisip natin. Hindi yung mga sarili natin. Kasi di ba galit na galit kayo pag tinatawag kayong kulto? Kasi hindi ako naniniwala talaga na may kulto. Kasi ako naman, di naman ako nalinlang ni PRRD. Mahal ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Pero hindi ako mapipilit na suportahan yung mga anak niya kasi ayoko na. Choice ko yun. Wala akong sinabing masama against sa kanila. Prangka lang ako na hanggang kay PRRD lang ang suporta ko. Pero hindi ko rin talaga i-risk ang buhay ko, pupunta-punta ako sa September 21 para sabihing bring him home. Katangahan, kahunghangan, kabubuhan yan. Huwag niyong gawin yan. Because uulitin ko, ang makakapauwi lamang kay PRRD ho ay ang pagtapos ng kaso niya sa ICC. Kahit man mag-grant siya ng interim release, hindi pa rin po siya makakauwi rito sa Pilipinas. Napaintindi po ba yan sa inyo? Iba rin ho ang issue ni PRRD sa issue po sa September 21. Kaya bawal doon ang DDS, bawal ang kakamping, bawal ang unity, bawal talaga pa. Pag ikaw ang rason mo ay para pabagsakin ang gobyerno. Mali, day. NPA na, day. Ikamatay na ni mo, day. Mali yan. Kaya dapat ginagamitan ng utak.
Kasi meron tayo niyan. Kailangan nating kwentahin. Worth it ba? 'Di ba? Hindi yan worth it para sa mga politiko. Kasi kahit ako sinusuportahan ko si Speaker, hindi ko pa rin iisipin na pupunta ako sa September 21 para pabagsakin siya. Hindi. Kasi si Speaker, accountable sa mga bagay-bagay. Kung iimbestigahan siya, hindi rin ako magsasabi, uy, wag mong imbestigahan. Dapat imbestigahan lahat. Hindi dahil guilty, kundi dahil kung walang tinatago, hindi allergic sa accountability. Diyan kasi nagkakamali ang mga DDS. Kasi kayo, para sa inyo, bawal maging accountable sa maling ginagawa. B, hindi dapat ganun. Ako personal, hindi ako ganun. Hindi nga siguro din ako konsentidor kasi na tao. Ang kahirapan kasi dyan, mga konsentidor kasi kayo kahit mali na ang ginagawa. Konsentidor kasi kayo dahil nga love and loyalty. Hindi be. Kasi mismo si PRRD, yun ang hinabilin sa akin. Hindi ako dapat loyal sa politiko. Loyal ako sa kapwa ko, Pilipino. Loyal ako sa panenerbisyo sa bansang to kahit minsan napaka-ungrateful ng mga tao. Kasi at the end of the day, yun ang realidad sa public service. It's a thankless job. Pero dapat, kahit man thankless, make it worth it by fighting for the right reasons. Kaya sorry kung ikinagalit nyo na all of a sudden, ano yung pinagsasabi nyo? Kasi sinabi ko na ayoko si Sara maging presidente, naging kakamping ka ko, huy! Hindi pa rin be. Kasi hindi ko pa rin pipiliin si VP Lenny or Mayor Lenny maging presidente. Pasensya na ko. Pero kung si Senator Risa naman, baka pwede. Kasi si Senator Risa naman at saka ako, wala namang kaming kinaibahan sa pinaglalaban except for the NPA side of things. Yun lang ang hindi ko talaga matanggap. Yun lang talaga na parte na hindi niya dinenounce ang mga bagay-bagay, ang mga atrocities ng mga NPA na ito. Pero other than that, if the choice goes between Lenny and Risa, pasensya na ho kayo, Risa po ang pipiliin ko. Pero yung Sara Amy na tandem, pass. Pinagpipilit nyo, di ba, na si Speaker ang tatakbong presidente? Sorry na po, pinagpipilit lang po yan kasi yun po ang gusto na papaniwalaan nyo kasi yun ang naratibo ni Sara simula pa lang, di ba? Na ipinapalabas niya na talagang sinisiraan siya kasi yun talaga ang gusto ni Speaker kasi dapat ipapalabas talaga na super mega ka-duper evil si Speaker. Sorry guys, hindi nyo talaga mapipilit yan. Oo, marami kayong mapapaniwala sa ganyan. Pero at the end of the day, the truth will come out. Because somebody who is not allergic to accountability like the Speaker, na Diyos ko, yun pa nagsabi, o di go ahead! Investigate! Go ahead! Tama ang sinabi ng PBBM na walang sasantuhin. Kasi yan ang nangyari dati. Maraming kaibigan, maraming mga kakilala, maraming nakalusot. Hindi dahil ito yung tamang gawin, pero mas pinili na hindi na lang imbestigahan para wala ng gulo. Kaya kung ako sa inyo, be honest with yourself. Kasi that's what I did in 2022, kaya I decided to stop my support aside from PRRD only. Because even him going to the ICC is him being accountable because he's always been sure about being accountable. And he's always been the type of leader na uunahin niya yung accountability. Sana kayo din. Nagkakaintindihan tayo, guys? Ingat!